nakakuha ng katapat ang mga Duterte dito kay Matibag. Ay dati nilang kasamahan nito eh. Alam nito ang mga galawan nila. Ngayon, kung makikita natin, galit na galit ang mga DDS dito kay Matibag. Hmm? Galit na galit sila. Bakit sila galit na galit? Ay talaga kasing matindi ang mga atake ni Matibag ha. Ah, matindi ang mga atake ni Matibag. Ay di ba makita nyo naman ano yung mga balita nitong nakaraang mga araw. O, isa-isahin natin. O, aside yan kay Jason Sa. O, aside yan kay Jason Sa. Ha? Aside kay Jason Sa. Ano ang matinding mga balita? O di ba nag-appear si Matibag doon sa Justice Committee hearing? O, siya kasama niya yung mga tauhan ng NBI. Ha? O, inexpose nila doon yung pagbabanta ni Sara sa buhay ng Pangulo, ng First Lady at ni Romualdez. O yun, ibig sabihin, matindi yung mga inexpose ni Matibag doon sa pagdinig ng Kamara. Sa katunayan, isa yun sa mga matitinding grounds ng impeachment ni Sara, yung pinakita ng NBI. Kaya pagdating sa Senado sa impeachment trial, mag-a-appear uli yan mag-a-appear uli yan si Matibag at saka yung mga NBI. Ang isa pa, isa pang binira ni Matibag nitong nakaraang linggo, si Mike Defensor. Di ba? Nung una yung asawa lang na si Julie Defensor at saka yung yung Miguel, yung anak. Pero sabi pa ni Attorney Melvin Matibag, hindi, kakasuhan din namin si Mike Defensor. Hindi na lang daw simple human trafficking, qualified human trafficking. Yan Kaya makikita nyo matindi rin itong mga pinaggagawa ni Attorney Melvin Matibag. Si Sara Duterte, si Jason Sa, si Mike Defensor, si Eric Celes, si Jack Arguta, yung Iloy Bugris na nandun sa Dubai na bastos na DDS, pati si Pulong at Basti Duterte. Sabi ni Basti Duterte, isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Sabi ni Attorney Melvin Matibag, iimbestigahan din namin yan si Basti Duterte. Iimbestigahan namin yan. Hindi pwede yun. Paulit-ulit na sila ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Hindi na namin to palalampasin. Yan. Matindi ang mga binitiwang salita ni Director Matibag ng NBI. Pati si Pulong. Sabi ni Pulong, binubuntutan ako ng mga tauhan ni Matibag. Ang tawag niya kay Matibag, Matibay. Napipiko na si Pulong dito kay Matibag. Sabi niya, may bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Matibay yan siya. Kung kanang matibay diha nga tao nga magbisita-bisita, isa ra ako ikasulti nimo. Pagdating ng panahon, kasi pag bumibisita ka, balita ko, matibay ka, nagpo-full battle gear ka. Pagdating ng panahon na may kaharap ka na naka-full battle gear, matibay ka man kaya, huwag kang pumiyok ha. Actually talaga matindi ang banta ni Pulong kay Matibag, Di ba mga kabunyog? Ano yun lantaran ang banta ni Pulong kay Matibag. Lalo na nung nandun si Pulong sa Dahig, tapos lumabas yung balita na mayroon daw search warrant, papasukin yung bahay daw ni Pulong. Tinga mga DDS nagkagulo nagkagulo yung mga DDS. Pumunta sila dun sa bahay ni Pulong, puprotektahan daw nila si Pulong kasi papasukin daw yung bahay ni Pulong. Ay nagiging paranoid na ang mga Duterte, paranoid si Baste, paranoid si Pulong. Sabi naman ng NBI, wala namang kaming search warrant. Wala. Kaya lang medyo paranoid na si Pulong. Ang naiisip ni Pulong, i-raid na daw yung bahay niya. Pangalawa, sinusundan daw siya. May mga nakabuntot daw sa kanya. Ayon yan kay Pulong. Ano ang ibig sabihin niya? Natatakot na talaga ang mga Duterte dito kay Matibag. Paranoid. Paranoid na sila kay Matibag. Bakit? Unang-una kasi si Matibag maraming alam sa kanila. Bakit? Unang-una, abogado yan. Pangalawa, matagal yan sa kampo ng Duterte.
Dating cabinet secretary yan, mga kabunyog. Sa mga hindi nakakaalam, kabsek yan. Secretary to the cabinet yan. Ha? Yan, si Matibag. Oh, ganun katindi yan sa panahon ni Duterte. Oh, ano yan? Ano yan Secretary General din yan ng PDP Laban. Eh di ba dati yung PDP Laban kay Pacquiao saka kay Pimentel? So ang ginawa nila nila Cusi, di ba? Ang chairman ng PDP noon si Cusi. Inagaw nila kay Pacquiao at saka kay Pimentel. Alam niyo kung sino ang katulong ni Cusi nung inagaw yan kay Pacquiao at Pimentel? Ito, si Matibag, kasi siya yung tumayong PDP Secretary General. Oh, nilaban nila yan sa Korte Suprema, nanalo sila. Sino ang nagmaniobra noon? Ito si Matibag. Kaya ang dami nitong alam. Ang dami nitong alam sa pasikot-sikot ng mga Duterte. Ha? Oh, ngayon, ang ginawa dito kay Matibag, inappoint ng administrasyong Marcos kapalit ni NBI Director Magno. Kasi yung dating NBI Director si Attorney Magno. Pinalitan nito ni Matibag eh. Pinalitan ni Matibag. Actually, pagpalit ni Matibag, nagre-react na kaagad yung mga DDS. Mukhang ibang klase ang plano ng administrasyon Ha? Bakit linagay dyan si Matibag sa NBI? Ha? Bakit linagay? O yon, nakatunog na yung mga DDS eh. Nakatunog yung kampo ng Duterte. So ngayon, ayan na. Nakita na natin ang mga ginawa ng NBI. Tungkol doon sa pagbabanta ni Sara sa buhay ng Pangulo. Ayan. NBI na mismo ang nag-recommend na kasuhan si Sara ng 3 counts of grave threats, 1 count of inciting to sedition. Tapos sila rin yung may matibay na yung kanilang mga ebidensya, present na sa Justice Committee. Gagamitin yun sa impeachment sa Senado. Yung pagbabanta ni Sara. Tapos si Baste, iimbestigahan din dahil dun sa pagsabi ni Baste na isa lang naman ang ulo na hinahabol nila, yung kay Bongbong Marcos. Yan, sunod-sunod na yan. Si Mike Defensor, ni-raid ng NBI noong April 21, yung KTV Bar at saka yung Blue Hotel. Pumipilit pa sanang pumapalag pa sana si Mike Defensor kay Matibag. Politically motivated daw. Ayun. Sabi ni Matibag, politically motivated O sige, pati ikaw kakasuhan namin. Tapos, itong weekend na to, ni-raid naman, inaresto naman si Jason Sa. Yan. Tapos ang nakalagay pa, not bailable. Hindi kaagad nakapagpiyansa itong si Jason Sa. Yung dating maingay na si Jason Sa, akala mo matapang, biglang inatake ng hika. Nag-request, humingi ng wheelchair. Si Eric Celes, nagtago din yung kalbo na DDS. Susunod na dyan ang iba pa. Kaya ngayon, yung mga DDS na mga vloggers, natatakot sila ngayon kay Matibag. Kasi talagang sinabi naman ni Matibag hindi na namin palalampasin ito. Matagal kasi na ang administrasyon, kahit inaatake ng mga DDS, hindi sila nagka-counter Ay ito, iba na. Iba na itong si NBI Director Milvin Matibag, mga kabunyog. Kaya, na ito, medyo nakakuha ng katapat ang mga DDS dito. Ang matindi kasi dito kay Matibag, maraming nalalaman At saka, hindi natatakot. Hindi natatakot. Abogado pa. Abogado pa. Kaya medyo matindi ito, yan. Kahit ang mga Duterte, sila Pulong, paranoid na dito kay Matibag. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.